Magandang gabi. Kung ikaw ay nahihirapang makatulog, halina dito sa ating payapang silid kung saan walang ibang nangingibabaw kundi antok. Ang malamlam na ilaw ng lampara ang tanging nagbibigay liwanag at ang malumanay na tugtugin ang tanging maririnig. Kasabay nito, ang pagbigat ng iyong mga mata at unti-unting pagtungo sa mahimbing na pagtulog. Ngayong gabi, tayo'y managinip habang nilalakbay ang kasaysayan ng ating sariling wika. Bago pa man magkaroon ng mga hangganan sa mapa, bago pa man tawagin ng sinuman ng mga pulong ito na Pilipinas, isa na itong malawak na kapuluang napapalibutan ng mga dagat na tila walang katapusan. Sa bawat pagsikat ng araw, unti-unting nabubuhay ang libo-libong pulo. Mga baybaying dinadampian ng alon, mga ilog na tahimik na umaagos mula sa mga kabundukan, at mga kagubatang sumasayaw sa banayad na ihip ng hangin. Sa unang tingin, maaaring isipin ng isang malalakbay na iisa lamang ang mundong kanyang nasisilayan. Pare-parehong bughaw ang dagat, luntian ng mga bundok, at ginintuan ang sikat ng araw na sumasalubong sa bawat umaga. Ngunit kapag pinakinggan niyang mabuti ang mga tinig ng mga taong naninirahan mula sa iba't ibang sulok ng kapuluan, mapapansin niyang bawat puhok ay may sariling himig. May mga salitang pamilyar sa isang bayan, ngunit hindi pa naririnig sa kabilang panig ng dagat. May mga paraan ng pagbati na naiiba sa bawat pulo. May mga kwentong ipinapasa mula sa matatanda hanggang sa mga bata, gamit ang wikang minana pa mula sa kanilang mga ninuno. Ang bawat pamayanan ay may sariling tinig, at sa bawat tinig ay nakatago ang kanilang pagkakakilanlan. Noon, wala pang iisang wikang nagbubuklod sa buong kapuluan. Sa halip, daan-daang wika at dayalekto ang namamayani sa iba't ibang lupain. Mula sa mga pamayanang nasa hilaga hanggang sa mga pulo ng timog. Sari-saring wika ang ginagamit sa pang-araw-araw na pamumuhay. Sa bawat isa ay may sariling paraan ng pagpapahayag ng tuwa, lungkot, pag-ibig, paggalang, at pananampalataya. Hindi ito nangangahulugang magkakahiwalay ang kanilang mga mundo. Sa paglipas ng maraming salinlahi, naging tulay ang dagat sa halip na maging hadlang. Naglalayag ang mga mangangalakal sakay ng mga bangka upang makipagpalitan ng ginto, perlas, tela, palayok, at iba't iba pa ang kalakal. Kasabay ng mga produktong kanilang dala ay ang mga salita. May mga bagong katawagan na natututuhan sa ibang pulo. May mga salitang unti-unting nagbago ang bigkas, at mayroon ding nanatiling halos hindi nagbabago sa paglipas ng panahon. Hindi man pare-pareho ang kanilang wika, nagkakaunawaan pa rin ang maraming pamayanan. Sa pamamagitan ng kalakalan,
pakikipagkaibigan, at paggalang sa isa't isa. Ang mga salita ay tila mga alon na malayo naglalakbay mula sa isang baybayin patungo sa iba pa, nag-iiwan ng bakas sa bawat lugar na kanilang marating. Pinaniniwalaan ng mga dalubwika na ang karamihan sa mga wikang ginagamit noon sa kapuluan ay kabilang sa malaking pamilya ng mga wikang Austronesyano. Sa loob ng napakahabang panahon, ang mga wikang ito ay unti-unting umunlad sa kani-kanilang mga pamayanan. Habang nagbabago ang pamumuhay ng mga tao, kasabay ding yumayabong ang kanilang mga salita. Nabibigyan ng pangalan ng mga bagong kasangkapan, halaman, hayop, at kaugalian. Bawat henerasyon ay may naidaragdag na munting bahagi sa wikang kanilang minana. At bagamat magkakaiba ang mga salitang kanilang binibigkas, iisa ang kanilang layunin sa paggamit ng mga ito: ang maipahayag ang kanilang iniisip, maipasa ang kanilang mga kwento, at mapanatiling buhay ang alaala ng kanilang mga ninuno. Sapagkat ang wika ay hindi lamang koleksyon ng mga salita. Ito ang tahanan ng mga kwento. Ito ang sisidlan ng mga alaala. At ito ang tahimik na sinulid na nagdurugtong sa bawat salinlahi. Makalipas pa ang maraming siglo, darating ang mga bagong tao mula sa malalayong lupain. Magdadala sila ng mga wikang hindi pa kailanman narinig sa kapuluan, kasama ng mga bagong paniniwala, kaugalian, at paraan ng pamumuhay. Ngunit bago pa nagsimula ang lahat ng iyon, mayroon ng mayamang kasaysayan ang mga wikang umuukit ng buhay sa bawat sulok ng mga pulong ito. Mga wikang isinilang sa hangin, sa dagat, at sa tinig ng mga taong unang tumawag sa kapuluang ito bilang kanilang tahanan. Sa paglipas ng mga taon, lalo pang umunlad ng mga pamayanang nakalatag sa buong kapuluan. May mga barangay na yumayabong sa tabi ng mga ilog. May mga pamayanang namamayani sa kabundukan. At mayroong ding mga bayang ang kabuhayan ay nakasalalay sa dagat. Bagamat magkakahiwalay ang mga pulo, hindi kailanman tumigil ang paglalakbay ng mga tao. Kasabay ng kanilang paglalayag ay ang patuloy na paglalakbay ng kanilang mga salita. Hindi lamang iilan ang wikang umusbong sa mga pulong ito. Sa pagdaan ng maraming salinlahi, unti-unting nabuo ang mga wikang kilala natin ngayon bilang Tagalog, Cebuano, Ilocano, Kapampangan, Bicol, Waray, Tausug, Maranao, at marami pang iba. Bawat isa ay hinubog ng lupang kanilang tinitirhan, ng mga taong nagsasalita nito, at ng mahabang panahong kanilang pinagsaluhan. Sa bawat wika ay may mga salitang mahirap isalin sa iba. May mga katawagang tanging sa isang pamayanan lamang ganap na naunawaan. May mga awit na mas maganda lamang pakinggan sa wikang unang lumikha nito. At may mga panalangin ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod
nang halos hindi nagbabago ang bawat kataga. Ngunit higit pa sa mga salita, ang kanilang minana. Bago pa magkaroon ng mga aklat na inililimbag sa papel, ang kasaysayan ng maraming pamayanan ay naninirahan sa alaala ng mga tao. Sa pagsapit ng gabi, habang unti-unting lumalamig ang hangin at ang mga bituin ay nagsisimulang magningning sa kalangitan, nagsasama-sama ang mga pamilya upang makinig sa mga kwento ng matatanda. Isinasalaysay nila ang pinagmulan ng kanilang mga ninuno. Ikinukwento ang katapangan ng mga datu at mandirigma. Inaawit ang mga epikong tumatawid sa maraming salinlahi, kung saan ang bawat taludtod ay maingat na isinaulo upang hindi ito tuluyang mawala sa paglipas ng panahon. Sa mga sandaling iyon, ang wika ang nagsisilbing tahanan ng kanilang kasaysayan. Hindi pa man ito naisusulat, buhay na ito sa bawat salaysay. Hindi pa man ito naitatala sa aklat, naipapamana na ito sa bawat batang matyagang nakikinig. Subalit hindi ibig sabihin ito na walang paraan ng mga sinuunang Pilipino upang magsulat. Sa ilang bahagi ng kapuluan, ginagamit ang sinuunang sistema ng pagsulat na kilala ngayon bilang baybayin. Binubuo ito ng mga sagisag na kumakatawan sa mga pantig sa halip ng mga titig. Madalas itong isinusulat sa kawayan, dahon ng palma, o iba pang materyales na madaling matagpuan sa kalikasan. Sa pamamagitan nito, naitatala ang mga liham, tula, at iba pang maikling sulatin. Hindi lamang baybayin ang umiiral noon. Sa iba't ibang panig ng kapuluan, ay mayroon ding iba pang katutubong sistema ng pagsulat, gaya ng pulitan ng mga Kapampangan, surat mangyan ng mga mangyan sa Mindoro, at kirim ng mga tausog. Bawat isa ay sumasalamin sa talino at pagkamalikhain ng mga pamayanang lumikha at gumamit nito. Ipinakikita lamang nito na matagal nang may sariling paraan ng pagbasa at pagsulat ang maraming katutubong pamayanan, bago pa dumating ang mga dayuhan. Habang lumalawak ang kalakalan sa loob at labas ng kapuluan, lalo ring yumayaman ang mga wikang ginagamit ng mga tao. Dumarating ang mga mangangalakal mula sa kalapit na mga lupain, dala ang kanilang mga produkto at kultura. Minsan ay may mga salitang naiiwan, unti-unting tinatanggap ng mga katutubo, at kalaunan ay nagiging bahagi na rin ng kanilang pang-araw-araw na pananalita. Ganito lumalago ang isang wika. Hindi ito nananatiling nakatigil. Humihinga ito kasabay ng mga taong gumagamit nito. Nagbabago ito habang nagbabago ang panahon. At sa bawat bagong salitang natututuhan ng isang pamayanan, lalo pang yumayaman ang kanilang paraan ng pag-unawa sa mundo. Sa loob ng maraming siglo, nagpatuloy ang ganitong takbo ng buhay. Ang mga bata ay natututong magsalita sa wikang naririnig mula sa kanilang mga magulang. Ang mga matatanda ay nagbabahagi ng kanilang karunungan sa pamamagitan ng mga kwento at awit. Ang mga mangangalakal ay nag-uuwi ng mga bagong salita mula sa kanilang mga paglalakbay.
Samantala, ang mga alon ay patuloy na sumasayaw sa pagitan ng mga pulo. Nawari bang sila mismo ang nagdadala ng mga tinig mula sa isang baybayin patungo sa isa pa? Marahil ay inakala ng mga taong nabubuhay noon na magpapatuloy lamang ang ganoong payapang daloy ng panahon. Ngunit sa malayong kanluran, may mga barkong unti-unti nang naghahanda upang tahakin ang karagatan. Sakay ng mga ito ang mga taong naghahanap ng mga bagong ruta, bagong lupain, bagong kasangkapan, at mga bagong pagkakataon. Hindi pa alam ng mga pamayanang ito na sa pagdating ng mga barkong iyon, magsisimula ang isa sa pinakamalaking pagbabago sa kasaysayan ng ating wika. Mahaba ang naging panahon ng katahimikan sa kapuluan. Patuloy na umaagos ang mga ilog, sumasayaw ang mga punong niyog sa ihip ng hangin, at walang sawang bumabalik ang mga alon sa bawat dalampasigan. Sa paglipas ng maraming salinlahi, patuloy ding umuunlad ang mga pamayanan, habang ang kanilang mga wika ay lalo pang yumayaman sa bawat kwentong naipapasa at bawat salitang natututuhan. Ngunit isang araw, may mga layag na lumitaw sa malayong abot tanaw. Noong taong 1500, unang nasilayan ng mga katutubo ang mga barkong pinamunuan ng manlalayag na si Ferdinand Magellan. Bagamat hindi nagtagal ang kanyang paglalakbay sa kapuluan, nagsilbi itong hudyat ng pagsisimula ng isang bagong yugto sa kasaysayan. Makalipas pa ang ilang dekada, dumating ang ekspedisyon ni Miguel Lopez de Legazpi. Sa pagkakataong ito, hindi na lamang paglalakbay ang kanilang layunin. Nagtatag sila ng mga unang permanenteng pamayanan ng mga Espanyol, at unti-unting lumawak ang kanilang pamamahala sa iba't ibang bahagi ng kapuluan. Kasabay ng kanilang pagdating ay ang isang wikang noon ay hindi pa kailanman narinig ng lahat ng mga naninirahan sa mga pulo, ang wikang Kastila. Maaaring isipin ng ilan na agad itong naging pangunahing wika ng buong kapuluan. Ngunit hindi ganoon ang nangyari. Sa halip na piliting pag-aralin ng bawat katutubo ang Kastila, marami sa mga misyonerong Espanyol ang siyang nagsikap na matutuhan ng mga katutubong wika. Nais nilang maipaliwanag ang Kristyanismo sa paraang madaling mauunawaan ng mga tao. Dahil dito, pinag-aralan nila ang Tagalog, Cebuano, Ilocano, Bicol, Kapampangan, at iba pang mga wika na ginagamit sa iba't ibang lalawigan. Hindi naglaon, nagsimula silang magsulat ng mga unang balarila at talasalitaan ng mga wikang ito. Maingat nilang itinala ang mga tunog, mga salita, at mga paraan ng pagbuo ng pangungusap. Sa pamamagitan ng mga akdang ito, marami sa mga katutubong wika ang naidokumento sa paraang hindi pa kailanman nagawa noon. Sa isang banda, ang layunin ng mga akdang iyon ay makatulong sa pagpapalaganap ng relihiyon. Ngunit sa kabilang banda, naging mahalagang talari ng mga ito ng kasaysayan ng ating mga wika.
Habang tumatagal ang pananakop ng Espanya, unti-unti ring nagbago ang pang-araw-araw na pananalita ng maraming Pilipino. May mga salitang Kastila na naging bahagi ng kanilang pamumuhay. Ang mesa ay naging bahagi ng bawat tahanan. Ang silya ay naging karaniwang upuan. Ang kutsara at tinidor ay nakasabay sa mga pagkain. Ang sapatos ay naging karaniwang kasuotan. Ang relo ay nagsimulang sukatan ng oras. At ang simbahan ay naging sentro ng pananampalataya ng maraming pamayanan. Hindi lamang mga bagay ang nagkaroon ng mga bagong pangalan. Maging ang paraan ng pagbibilang ng oras, mga buwan ng taon, araw ng linggo, at maraming pangalan ng tao ay nahubog din ng impluwensyang Kastila. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin natin ang Enero, Pebrero, Marso, Lunes at Martes, at marami pang iba na tila matagal ng bahagi ng ating sariling pananalita. Subalit sa kabila ng lahat ng pagbabagong ito, hindi nawala ang mga katutubong wika. Patuloy pa rin ginagamit ng mga magulang ang kanilang sariling wika sa pagtuturo sa kanilang mga anak. Ang mga alamat ay naipapasa pa rin sa mga parehong salitang ginamit ng kanilang mga ninuno. Sa mga pamilihan, bukirin, at palaisdaan, nanatiling buhay ang mga wikang matagal nang naging bahagi ng kanilang pagkatao. Sa paglipas na mahigit 300 taon ng pananakop ng Espanya, hindi napalitan ng Kastila ang mga katutubong wika. Sa halip, nagsama ang mga ito. May mga salitang hiniram mula sa Kastila. At mayroong ding mga salitang nagbago ang bigkas at kahulugan habang inaangkop ng mga Pilipino sa sarili nilang paraan ng pagsasalita. Ganito ang likas na paglalakbay ng isang wika. Hindi ito basta nabubura. Hindi rin ito nananatiling katulad ng dati. Sa halip, dahan-dahan itong humuhubog at nahuhubog ng bawat panahong lumilipas, ng bawat taong gumagamit nito, at ng bawat salitang tinatanggap o pinipiling panatilihin. Makalipas ang mahigit 3 siglo, nagsimulang umusbong ang isang bagong kaisipan sa puso ng maraming Pilipino. Hindi na lamang sila magkakahiwalay ng mga pamayanan sa iba't ibang pulo. Unti-unti nilang nakita ang kanilang sarili bilang bahagi ng iisang bayan. At kasabay ng pag-usbong ng diwang iyon ay ang isang mahalagang tanong. Kung ang isang bansa ay may iisang puso, maaari rin kayang magkaroon ito ng wikang magbubuklod sa lahat? Sa loob ng mahigit 300 taon, nagpatuloy ang buhay sa ilalim ng pamamahala ng Espanya. Lumaki ang mga bayan sa paligid ng mga simbahan at plaza. Dumami ang mga paaralan at tanggapan. Sa pagdaan ng bawat salin-lahi, lalo ring naging bahagi ng pang-araw-araw na buhay ang mga salitang nagmula sa Kastila. Ngunit habang nagbabago ang anyo ng mga pamayanan, may isa pang pagbabagong unti-unting namumuo. Hindi sa mga lansangan o sa mga gusali, kundi sa isipan ng mga tao. Sa loob ng mahabang panahon, higit na nakilala ng marami ang kanilang sarili
sa pamamagitan ng kanilang bayan o lalawigan. Sila ay Tagalog, Ilocano, Kapampangan, Bisaya, Bicolano, Waray, Maranao, at marami pang iba. Bawat isa ay may sariling wika, kaugalian, at pagkakakilanlan. Ngunit habang lumalalim ang karanasan ng mga tao sa ilalim ng isang pamahalaang kolonyal, nagsimula ring umusbong ang isang bagong pagtingin. Marahil, sa kabila ng kanilang pagkakaiba, mayroon din silang mga bagay na nag-uugnay sa kanila. Unti-unti, lumawak ang kahulugan ng salitang bayan. Hindi na lamang ito tumutukoy sa isang maliit na pamayanan. Nagsimula rin itong mga hulugang isang lupain na pinagsasaluhan ng maraming tao, maraming kultura, at maraming wika. Sa huling bahagi ng ika-19 na siglo, dumami ang mga Pilipinong nagkaroon ng pagkakataong makapag-aral. Nabasa nila ang mga aklat mula sa iba't ibang panig ng mundo. Nakita nila ang mga ideyang nagsasabing ang isang bansa ay hindi lamang nabubuo dahil sa isang pinuno, kundi dahil sa mga taong may iisang hangarin. Isa sa mga naging pinakamahalagang tinig ng panahong iyon ay si Jose Rizal. Sa pamamagitan ng kanyang mga nobela, sanaysay, at liham, ipinakita niya ang kalagayan ng lipunang Pilipino. Karamihan sa kanyang mga akda ay isinulat sa wikang Kastila upang maabot maging ang mga opisyal ng pamahalaang Espanyol at iba pang mga mambabasang Europeo. Ngunit ang mensaheng dala ng kanyang mga isinulat ay umabot din sa puso ng maraming Pilipino. Kasabay nito, lumakas din ang kilusang naghahangad ng kalayaan. Si Andres Bonifacio, na nagtatag ng Katipunan, ay gumamit ng Tagalog sa marami sa kanyang mga sulatin at pahayag. Gayon din si Emilio Jacinto, na sumulat ng kartilya ng Katipunan sa wikang madaling maunawaan ng mga kasapi ng samahan. Hindi ito nangangahulugang higit na mahalaga ang Tagalog kaysa sa ibang mga wika. Sa panahong iyon, ang Katipunan ay pangunahing umusbong sa mga lalawigang Tagalog. Kaya likas lamang na ang wikang kanilang ginagamit ay siya rin naging kasangkapan sa kanilang pakikipag-ugnayan at pagpapalaganap ng kanilang mga adhikain. Habang lumalawak ang hangarin para sa kalayaan, nagsimula ring lumawak ang paglalakbay ng mga salita. Ang mga pahayagan ay naipamamahagi sa iba't ibang bayan. Ang mga lihim na sulatin ay naipapasa mula sa isang kamay patungo sa iba. Ang mga talumpati ay binibigkas sa mga pulong na lihim na idinaraos sa ilalim ng dilim ng gabi. At sa bawat salitang binibigkas, mas lalo pang tumitibay ang damdaming may isang bayang dapat ipaglaban. Unti-unting napagtanto ng marami na ang wika ay higit pa sa isang paraan ng pakikipag-usap. Maaari rin pala itong maging sagisag ng pagkakaisa. Maaari rin pala itong maging tulay upang magkaunawaan ng mga taong nagmula sa iba't ibang panig ng kapuluan. Hindi pa malinaw noon kung anong wika ang maaaring magsilbing wikang pambansa. Ngunit ang tanong ay unti-unti nang nabubuo. Kung darating ang araw na magiging malaya ang bansa, anong wika ang maaaring magsilbing tinig ng sambayanang Pilipino?
hindi pa iyon agad masasagot. Sapagkat bago pa man dumating ang pagkakataong iyon, may isa na namang banyagang kapangyarihan ang tatawid sa karagatan. Kasabay ng kanilang pagdating ay isang bagong sistema ng edukasyon. At kasama nito, isang wikang sa loob lamang ng ilang taon ay maririnig sa mga silid-aralan, mga aklat, at maging sa pang-araw-araw na buhay ng maraming kabataan, ang wikang Ingles. Pagsapit ng huling mga taon ng ika-19 na siglo, muling nagbago ang takbo ng kasaysayan ng kapuluan. Noong mga taong iyon, nagtapos ang mahigit 3 siglong pamamahala ng Espanya. Ngunit ang kalayaang matagal na ipinaglaban ng maraming Pilipino ay hindi pa tuluyang naabot. Sa halip, napasailalim ang bansa sa panibagong kapangyarihan, ang Estados Unidos. Kasabay ng bagong pamahalaan ay dumating ang isang bagong pananaw tungkol sa edukasyon. Kung noong panahon ng mga Espanyol ay higit na nakatuon ng pag-aaral sa relihiyon at kakaunti lamang ang nagkaroon ng pagkakataong makapag-aral, nais naman ng mga Amerikano na magtatag ng mas malawak na sistemang pampublikong edukasyon. Layunin nilang mga pagbukas ng mga paaralan sa iba't ibang panig ng kapuluan upang mas maraming batang matutong bumasa, sumulat, at magbilang. Ngunit may isa pang mahalagang pagbabago. Ang wikang gagamitin sa pagtuturo ay Ingles. Noong taong 1900, dumating sa Pilipinas ang daan-daang gurong Amerikano na sakay ng barkong Tomas. Dahil dito, nakilala sila sa pangalang Thomasites. Sila ang naging ilan sa mga unang gurong nagturo ng iba't ibang asignatura sa wikang Ingles sa mga bagong tatag na pampublikong paaralan. Unti-unting napuno ng mga bagong salita ang mga silid-aralan. Ang book ay naging aklat na binabasa ng mga mag-aaral. Ang school ay naging paaralang kanilang pinapasukan. Ang teacher ang tawag sa gurong nakatayo sa harap ng klase. Kasabay ng pag-aaral ng matematika, agham, kasaysayan, at heograpiya, natutuhan din ng mga bata ang isang wikang ginagamit sa maraming bahagi ng mundo. Para sa marami, ito ang unang pagkakataong makarinig ng wikang Ingles. Sa simula, hindi naging madali ang pagbabago. Pagkatapos ng klase, pag-uwi sa kanilang mga tahanan, bumabalik ang mga bata sa wikang ginagamit ng kanilang mga magulang at mga kapitbahay. Ang mga kwento sa hapagkainan ay nasa Tagalog, Cebuano, at marami pang ibang katutubong wika. Ang mga awit na naririnig nila bago matulog ay nanatiling nasa wikang Minana mula sa kanilang mga ninuno. Unti-unting naging bahagi ng kanilang buhay ang paggamit na higit sa isang wika. Sa paaralan, Ingles. Sa tahanan, ang sariling katutubong wika. Sa paglipas ng panahon, marami rin ang natutong gumamit ng dalawa o higit pang wika, depende sa kanilang kausap at sa sitwasyon. Hanggang sa kasalukuyan, likas na sa maraming Pilipino ang magpalipat-lipat ng wika. Isang katangiang bunga ng mahabang kasaysayan ng ating bansa.
Kasabay ng paglawak ng edukasyon, ay lalo ring dumami ang mga aklat, pahayagan, at babasahing nakasulat sa Ingles. Nagkaroon ng pagkakataon ng mga Pilipino na makabasa ng mga akda mula sa iba't ibang panig ng daigdig at matuto ng mga bagong kaalaman sa agham, sining, at teknolohiya. Subalit habang lumalawak ang paggamit ng Ingles, nanatiling mahalaga ang isang tanong. Kung ang mga Pilipino ay may napakaraming katutubong wika at ngayon ay gumagamit pa ng Ingles sa paaralan, ano ang magiging wikang tunay na magbubuklod sa buong bansa? Habang papalapit ng pagkakataong pamahalaan ng mga Pilipino ang kanilang sariling bayan, lalo ring lumakas ang paniniwalang kailangan ng isang wikang pambansa. Hindi upang palitan ang mga katutubong wika, hindi rin upang alisin ang paggamit ng Ingles, kundi upang magkaroon ng buong bansa ng isang wikang maaaring gamitin bilang tulay ng pagkakaunawaan. Ang tanong na minsang bumulong lamang sa isip ng ilang iskolar at manunulat ay naging usapin na ng buong pamahalaan. At hindi nagtagal, darating ang araw na kailangan na itong sagutin. Alin sa napakaraming wika ng kapuluan ang magiging batayan ng wikang pambansa? Ang magiging pasyang iyon ay huhubog sa paraan ng pagsasalita ng mga susunod pang salinlahi. Kasama na ang wikang ginagamit ng milyon-milyong Pilipino sa kasalukuyan. Sa paglipas ng mga taon, lalo pang lumalim ang pagnanais ng mga Pilipino na pamahalaan ang kanilang sariling bansa. Habang unti-unting inihahanda ang Pilipinas para sa sariling pamahalaan, hindi lamang mga batas, paaralan, at mga tanggapan ang kailangang buuin. May isa pang mahalagang tanong na naghihintay ng kasagutan. Kung ang isang bansa ay may iisang watawat at iisang saligang batas, maaari rin ba itong magkaroon ng isang wikang magsisilbing tulay ng pagkakaunawaan? Hindi ito madaling tanong, sapagkat ang Pilipinas ay tahanan ng daan-daang katutubong wika. Bawat isa ay may sariling kasaysayan, panitikan, at kulturang hinubog sa loob ng maraming siglo. Wala ni isa sa mga ito ang may tuturing na higit na mahalaga kaysa sa iba, sapagkat bawat wika ay nagsisilbing puso ng pamayanang gumagamit nito. Gayunpaman, kailangan ng isang wikang maaaring gamitin sa pamahalaan, sa edukasyon, at sa pakikipag-ugnayan ng mga Pilipinong nagmula sa iba't ibang panig ng kapuluan. Noong taong 1935, isinama sa bagong saligang batas ng Commonwealth ng Pilipinas ang isang mahalagang layunin. Inatasan ng pamahalaan na bumuo at magpaunlad ng isang wikang pambansa na ibabatay sa isa sa mga umiiral na katutubong wika ng bansa. Hindi ito nangangahulugang pipiliin ang pinakamagandang wika. Hindi rin ito paligsahan upang alamin kung aling wika ang pinakamataas. Sa halip, sinikap ng mga dalubhasa na pag-aralan kung aling wika ang maaaring maging pinakamainam na pundasyon ng isang wikang pambansa. Upang may sagawa ito, itinatag ang Surian ng Wikang Pambansa noong taong 1936.
Binubuo ito ng mga kinatawan at dalubhasa sa iba't ibang wika ng Pilipinas. Masusing pinag-aralan ng surian ang mga pangunahing katutubong wika ng ating bansa. Ang kanilang panitikan, lawak ng paggamit, estruktura, at kakayahang higit pang umunlad. Matapos ang kanilang pag-aaral, inirekomenda ng surian na Tagalog ang maging batayan ng wikang pambansa. Noong taong 1937, formal itong ipinahayag ni Pangulong Manuel L. Quezon. Marami ang nagtatanong hanggang sa kasalukuyan, bakit Tagalog? Isa sa mga dahilan ay ang malawak na paggamit nito sa Maynila at mga karatig lalawigan, na noon ay sentro ng pamahalaan, kalakalan at paglilimbag. Mayroon na rin itong mayamang panitikan at maraming naisulat na aklat at tula. Higit sa lahat, nakita ng surian na maaari pa itong paunlarin upang maging wikang magagamit ng buong bansa. Ngunit mahalagang maunawaan na ang pagpili sa Tagalog bilang batayan ay hindi nangangahulugang ito na mismo ang magiging wakas ng kwento. Sa katunayan, simula pa lang iyon. Habang lumilipas sa mga taon, patuloy na hinubog ang wikang pambansa. Noong taong 1959, nagsimulang gamitin ang pangalang Pilipino upang tukuyin ang wikang pambansa. Layunin nitong bigyan ito ng isang pangalang hindi tuwirang tumutukoy sa Tagalog bilang isang rehiyonal na wika, kundi bilang wikang para sa buong bansa. Pagkaraan ng ilang dekada, dumating ang isa pang mahalagang pagbabago. Noong taong 1987, sa ilalim ng bagong saligang batas, pinagtibay na ang wikang pambansa ay tatawaging Filipino. Ngunit hindi lamang pangalan ang nagbago. Ayon sa saligang batas, ang Filipino ay isang wikang patuloy na umuunlad. Ito ay dapat yumaman sa pamamagitan ng paghiram at pagtanggap ng mga salita, pagpapahayag, at kaalaman mula sa iba't ibang wika ng Pilipinas at maging sa iba pang wika ng mundo. Dahil dito, bagamat malaki ang pagkakahawig ng Pilipino at Tagalog, hindi sila ganap na magkapareho. Ang Tagalog ay katutubong wika na nagmula at umunlad sa mga pamayanang Tagalog. Samantala, ang Filipino ay itinakdang maging wikang pambansa. Isang wikang patuloy na lumalawak at yumayaman sa ambag ng iba't ibang wikang Pilipino. Hanggang ngayon, nagpapatuloy ang paglalakbay na iyon. Kapag gumagamit tayo ng salitang nagmula sa Cebuano, Ilocano, Hiligaynon, Kapampangan, Tausug, Maranao, o sa iba pang mga katutubong wika, nagkakaroon ng pagkakataon ng Pilipino na lalo pang yumaman. Hindi ito isang wikang tapos nang buuin. Isa itong wikang patuloy na lumalaki kasabay ng paglaki ng bansang gumagamit nito. Marahil, ito ang tunay na kahulugan ng isang wikang pambansa. Hindi ang pagiging pag-aari ng iisang lalawigan, kundi ang pagiging tahanan ng mga salita mula sa maraming sulok ng iisang bansa. At habang unti-unti nang nabibigyang anyo ang wikang pambansa, patuloy namang nagbabago ang pamumuhay ng mga Pilipino. Darating ang mga bagong henerasyon, magkakaroon ng radyo, telebisyon,
at pelikula. At paglipas pa ng maraming taon, maging ang internet. Sa bawat bagong panahon, muli na namang magbabago ang paraan ng pagsasalita ng mga Pilipino. Sapagkat ang isang wikang tunay na buhay ay hindi kailanman tumitigil sa pag-unlad. Ang kasaysayan ng wikang Filipino ay hindi nagtapos sa paglagda ng isang batas, ni sa pagpapalit ng pangalan nito mula Tagalog tungo sa Pilipino at kalaunan ay Filipino. Sa katunayan, doon pa lamang nagsimula ang panibagong yugto ng paglalakbay nito. Sa bawat pagsikat ng araw, milyon-milyong Pilipino ang nag-uusap sa iba't ibang panig ng kapuluan. May mga batang unang natututong magsalita sa Cebuano, Ilocano, Bicol, Ivatan, at sa dangdang iba pang katutubong wika. Sa kanilang paglaki, marami rin sa kanila ang natututong magsalita ng Filipino at Ingles, na nagiging tulay sa pakikipag-usap sa mga taong nagmula sa ibang bahagi ng bansa. Dahil dito, naging likas na sa maraming Pilipino ang pagsasalita ng maraming wika. Hindi na katakatakang marinig ang isang pangungusap na may halong Filipino, Ingles, at maging mga salitang mula sa sariling katutubong wika. Ang paraan ng ating pagsasalita ay patuloy na nagbabago, kasabay ng pagbabago ng panahon. Kasabay ng pag-unlad ng teknolohiya, ay lalo ring bumilis ang paglalakbay ng mga salita. Ang mga dating kwentong na ipapasa lamang sa paligid ng apoy ay mababasa na ngayon sa mga aklat, mapapanood sa telebisyon, maririnig sa radyo, at maibabahagi sa loob lamang ilang segundo sa pamamagitan ng internet. May mga bagong salitang isinilang dahil sa mga bagong teknolohiya. May mga lumang salitang unti-unting hindi na gaanong ginagamit. At mayroong ding mga salitang muling nabibigyan ng buhay ng mga bagong henerasyon. Ganito ang bawat wikang tunay na nabubuhay. Hindi ito nananatiling pareho sa bawat panahon. Patuloy itong lumalago sa bawat kwentong isinusulat, sa bawat tulang binibigkas, sa bawat awiting inaawit, sa bawat dula, pelikula, at aklat na nalilikha, at sa bawat karaniwang pag-uusap ng mga taong nagkikita sa araw-araw. Marahil ay ito ang pinakamahalagang katangian ng isang wika. Hindi ito basta koleksyon ng mga salita na nakatala sa isang diksyonaryo. Ito ay salamin ng buhay ng mga taong gumagamit nito. Kapag nagbabago ang lipunan, nagbabago rin ang wika. Kapag may bagong tuklas, may bagong salitang ipinapanganak. Kapag may bagong henerasyon, may bago ring paraan ng pagpapahayag ng kanilang damdamin at mga pangarap. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagbabagong ito, may isang bagay na nananatili. Ang bawat wikang sinasalita sa Pilipinas, maliit man o malawak ang gumagamit, ay bahagi ng ating pambansang pamana. Ang Filipino ay hindi umiiral upang palitan ang mga ito. Sa halip, lalo itong yumayaman dahil sa kanilang patuloy na pag-iral. Sapagkat ang isang bansang may maraming wika ay hindi bansang hati-hati. Isa itong bansang may maraming tinig, maraming kwento, at maraming pananaw na magkakasamang bumubuo sa isang pagkakakilanlan. Mula sa mga unang pamayanang namuhay sa tabi ng mga ilog at dagat,
hanggang sa mga mangangalakal na naglayag sa pagitan ng mga pulo. Sa mga misyonaryong nagtala ng mga katutubong wika, sa mga bayaning gumamit ng mga salita upang ipaglaban ang kalayaan, sa mga gurong nagturo sa mga unang silid-aralan, hanggang sa mga dalubhasang naghanap ng wikang magbubuklod sa bansa. Ang bawat salinlahi ay nag-iwan ng munting bakas sa kasaysayan ng ating wika. At ngayon, tayo naman ang nagpapatuloy ng kwentong iyon. Sa bawat salitang ating binibigkas, sa bawat mensahe na ating isinusulat, sa bawat kwentong ating ikinukwento sa ating mga anak, at maging sa bawat payak na kumusta na ating ipinambabati sa isa't isa. Marahil ito ang dahilan kung bakit hindi kailanman matatapos ang kasaysayan ng wikang Filipino. Sapagkat habang may mga Pilipinong nagsasalita, habang may mga batang natututong bumigkas ng kanilang unang salita, at habang may mga makatang sumusulat, mga gurong nagtuturo, mga musikong umaawit, at mga tagakwentong patuloy na nagbabahagi ng kanilang mga salaysay, patuloy ring isinusulat ang kasaysayan nito. At marahil, sa katahimikan ng gabing ito, habang ang hangin ay marahang dumaraan sa mga puno at ang mga bituin ay tahimik na nagmamasid sa kalangitan, may isa na namang batang natutulog matapos makarinig ng isang kwento tungkol sa ating wika. Isang kwentong nagsimula bago pa magkaroon ng pangalang Pilipinas. At isang kwentong hindi pa rin tunay na nagwawakas. Sapagkat ang susunod na kabanata nito ay isinusulat na ng bawat Pilipinong patuloy na nagsasalita.